Hello. Our group is here to present to you the Moral Development Theory by Mr. Lawrence Kohlberg. Mr. Kohlberg based his findings upon the works of Jean Piaget, but he later found out that the rate of development in any individual is much slower than what Piaget had thought. The moral development theory is not focused on whether the actions are right or wrong. Rather, it is focused on the moral reasoning behind them. Here in our documentary video, we will present a moral dilemma, and we will interview 6 individuals that will give their moral reasoning for the same case. Each individual will reflect one of the 6 stages in the moral development theory. So, here is our moral dilemma. Stage 1. Punishment and obedience. Stage 1 centers on self. Might makes right. Survival of the fittest. Behavior is based on obedience and moral understanding. Obedience to powerful superior to avoid the fear of physical punishment. The self is dominated by other material forces of power. It is dependent on physical cause and effect. Learning moral value and obedience is determined out of fear. Magandang araw sa inyong dalawa. Ako nga pala si Ate Jack. Anong pangalan yung dalawa? May Jeju Imilan po. Ako nga po pala si Nola Hashimiko. Ilan taon na kayong dalawa? 5. 7 years old po. 7 years old. Kukunin po. Lalagot ka sa kay mami. Hindi, nilimutin ko lang. At ibabalik ko sa may-ari. Lagot kasi ako kay mami, mapapalo ko ng mami. Sige, salamat sa inyong dalawa. Stage 2. The stage 2 of moral development is the instrumental relativist orientation, or the so-called mutual benefit stage. In this stage, the child's motivation to do things is through his desire for a reward or benefit. Guilt reactions are ignored and punishment is viewed pragmatically. Stage 2 satisfies the self at the expense of what other people can do or what benefit can be achieved. The major principle here is, you scratch my back and I'll scratch yours. Hello? Hello, Ano pangalan mo? Dane. Ilan taong ka na, Dane? 12. Anong grade mo na? Grade 7. Hindi ko ito kukunin. Anong gagawin mo? Hahanapin ko ang tunay na may-ari. Kasi kapag hinanap ko ito, baka bigyan nila ako ng pabuya at gantimpala. Baka din bigyan nila ako ng cellphone kahit mumurahin lang, at least magagamit ko.
Sa palagay mo, tama ang desisyon mo na isa uli. Tama. Tapos may kinabang ka pa, ganon. Makikinabang pa ako. Okay, sige, salamat. Stage 3, social approval. One is motivated by what others expect in the behavior of a good girl and a good boy. The person acts because he or she values how he or she will appear to others. He or she gives importance on what people will think or say. Yes, this stage of moral development is what we call the good girl and the good boy orientation, which focuses on the social expectations and roles. There is an emphasis to the conformity, being nice, and consideration of choices that will influence relationships. This is characterized by an attitude which seeks to do what will gain the approval of others. Hello, magandang hapon? Anong pangalan mo? Yvonne, Ilan taon ka na, Yvonne? 13. 13. Okay, sige. May tatanong ako sa iyo, Yvonne. Hindi ko siya kukunin. Dahil Sige. dahil pag naman napasa akin nga, malalaman naman ng iba na ako ang kumuha dahil hindi nila alam na sa akin yun dahil wala nga akong iPhone 5. Ipaghahanap ko na lang kung sino yung may-ari nun. Bakit takot ka na mahuli na ikaw pala ang kumuha? Dahil pag nalaman nila na ako yung kumuha ng iPhone 5, lalayuan na ako ng mga kaibigan ko dahil ang nasa isip na nila ako yung magnanakaw, nangunguha ako ng gamit na hindi akin. Ibig sabihin, mapapasama ka sa iba. Ayun. Hindi mo kukuhanin. Hindi. Sa palagay mo, tama yun, decision mo. Tama. Sige, salamat. Stage 4, the law and order. The one is motivated to act in order, to uphold the law and order. The person will follow the law because it is the law. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Ako po pala si Jack. Nandito po ako para tanungin po kayo ng ilang bagay tungkol lang po sa project namin sa Child and Adolescent, tungkol po sa moral development. Po. Ano nga po palang pangalan niyo bago pa ako po magsimula? Ano po pangalan niyo? Badet. Kevin. Kunyari, magkita nga kami ng gano'n, iPhone 5. Ako, gustong-gusto ko doon. Criminology ako. Siyempre, alam ko na meron may-ari noon, may nakalaglag noon. Siyempre, unang maiisip ko, akin na lang to. Siyempre, akin. Gustong-gusto ko nito eh. Pero, as a criminology, dadalhin kayo sa pinakamataas na opisyal. O kung hindi mo sa pinakamataas, dun sa mga student leader para siya yung magbigay ng iPhone 5 na nalaglag sa may-ari para maibalik siya. Salamat po. Stage 5, social contract. Rules that are wrong can change. One will act based on social justice and on common good. Ito ang number 1 question. Gustong-gusto mong magkaroon ng iPhone 5. Sa iyong paglalakad sa daan, nakakita ka ng iPhone 5. Anong gagawin mo? Depende kung marami nakakita sa akin sa paglalakad ko at nakita ko ng iPhone 5, hindi ko muna kukunin. Pero kung ako lang naglalakad sa daan at nakakita ko ng iPhone 5, kukunin ko yun. Ito po ang pangalawang tanong. Kaya mo bang isang tabi ang batas na magnakaw at magsinungaling para lang magkaroon ka ng cellphone? Ipaliwanag. Kaya kong isang tabi sa pagkakataon sa pagkuha ko ng iPhone 5.
yun, may isip ko pa rin na hindi yun sa akin. So parang nandun pa rin yung pagkabababag sa aking kalooban na kailangan kong ibalik yun dahil hindi ko naman talaga, hindi ako yung taong nangunguha ng hindi akin. Yun. So kailangan ko gusto tabi. Pero at the end of the day, parang hahanapin ko pa rin yung tao na may-ari. Maraming salamat po Ate Sheila sa inyong pakikiisa sa aming project. Walang ano man, kahit anong oras. The sixth stage of moral development is the universal principle. This is associated with the development of one's conscience. Having a set of standards that drives one to possess moral responsibility to make societal changes regardless of consequences to oneself. Ano po ang inyo pong pangalan? Ako po ay si Mary Joy V. Manggao, but you can call me Major. Okay, salamat. Ilang taon na po? 20 po! 20. Kung ako po, ay hindi ko po yun aakinin. Ang gagawin ko po ay ibabalik ko po yun sa may-ari. Or kung hindi ko man po alam kung sino yung may-ari, ibibigay ko sa mas nakakataas, wherein pwede niyang makuha dun yung cellphone niya. Kasi po para po sa akin is napaka-pangit tingnan at according po sa Bible is masama pong magnakaw. Lahat po na makikita natin na hindi atin, once na kinuha natin ay matatawag na stealing. So, conscience na po natin yon na hindi ibalik yun. Parang sa tuwing gagamitin mo, maiisip mo na paano kaya yung may-ari nito? Paano kaya yung nawalan nito siguro? Paano niya nabili tong cellphone na to? Siguro ay naghirap siya para mabili to. Parang napakahirap po sa atin nun yung pakiramdam na makokonsensya at magigilty ka dun sa ginawa mo. Kaya po para matahimik yung kalooban mo, is ibabalik mo na lang po yun. Kasi po, yung iPhone 5 na yun po, ay pwede ko naman pong pag-ipunan yun. Sa pagsisikap, ay mabibili ko din po yun. Okay, salamat po sa isa napakagandang sagot. Sige po.